Tahimik ang daan sa labas ng lumang 7-Eleven branch sa gilid ng highway papunta sa bundok ng San Isidro. Sa gabi, kakaunti na lang ang dumadaan at ang tanging liwanag ay galing sa kumukurap na ilaw ng signage ng tindahan. Dito nagsimula ang kwento ni Mira, isang dalagang bagong salta mula sa probinsya. 22 taong gulang siya. At dahil sa hirap ng buhay, tinanggap niya ang alok na trabaho bilang night shift crew. Ang sabi ng recruiter, madali lang daw ang trabaho. Mag-inventory, maglinis, magbantay sa counter. Simple lang. Pero hindi niya alam na sa lugar na iyon, may mga bagay na hindi basta nakikita ng mata. Pagpasok pa lang ni Mira sa unang gabi niya, napansin na niya agad ang kakaibang pakiramdam. Ang sahig ay tila laging malamig kahit mainit ang panahon. Ang mga fluorescent light ay may tunog na parang humuhuni. At sa tuwing lumalabas siya sa backroom, may sandaling pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa sulok ng tindahan. Ngunit tinataboy niya ang mga ganitong pakiramdam, sinasabing, baka dahil lang sa pagod at kaba sa unang araw ng trabaho. Ang mga kasamahan niya sa shift ay sina Rico, ang masayahing lalaki na laging nagbibiro, at si Lani, tahimik at mukhang laging pagod. Ang supervisor naman nila ay si Mang Ben, isang lalaking nasa 50 na, mabait, pero may kakaibang ugali. Kapag tumatapak na ang 3:00 ng madaling araw, bigla na lang itong nagiging seryoso. Madalas pa niyan sabihin, "Wag na wag kayong bababa sa storage sa oras na yon ha. Wala kayong kailangang puntahan doon." Nagtataka si Mira, pero hindi na lang siya nagtatanong. Makalipas ang ilang gabi, unti-unti na siyang nasanay sa takbo ng shift. Madalas, tahimik lang ang tindahan. Minsan may mamalasing na bibili ng kape o sigarilyo. Pero karamihan ng oras, siya lang at ang tunog ng aircon ang maririnig. Ngunit tuwing 2:00 pasado, biglang nag-iiba ang pakiramdam ng paligid. Ang hangin ay tila mas malamig. At may mga pagkakataong naririnig niya ang pagkalansing ng mga bote o ang paggalaw ng mga bagay kahit walang tao. Minsan, naramdaman niyang parang may dumaan sa likod niya habang nag-aayos siya ng mga delata. Pero paglingon niya, wala naman. Isang gabi, bandang 2:30, bumaba sa storage si Lani para mag-ayos ng stock. Lumipas ang kalahating oras pero hindi ito umaakyat. Sinundan siya ni Mira, dala ang flashlight. Pagdating niya sa ilalim, madilim ang buong storage. Ang amoy ng lumang karton at malamig na hangin ang bumungad sa kanya. "Lani," tawag niya. Wala siyang narinig. Ngunit may mahina siyang ingay na parang humihinga sa malayo. Dahan-dahan siyang lumakad, tinutukan ng ilaw ang mga tumpok ng kahon, hanggang sa makarating siya sa dulo, kung saan may lumang refrigerator na tila hindi na ginagamit. Biglang bumukas ang pinto ng ref ng mag-isa. Napaatras siya, mabilis ang tibok ng puso. Ngunit sa halip na malamig na hangin ng ref, may lumabas na kakaibang liwanag. Parang kumikislap na alon ng ilaw, dumadaloy sa hangin. Napatingin siya at sa ilang segundo nakita niya ang mukha ni Lani, nakatayo sa kabilang dulo ng liwanag, nakangiti ngunit tila wala sa ulirat. "Lani?" Halos pabulong niyang sabi. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang pumasok si Rico sa storage, humihingal. "Mira, umalis ka dyan!" Mabilis nitong sigaw at hinila siya paakyat. Pag-akyat nila, hinal na hingal si Mira. "Anong meron sa baba?" tanong niya. Pero umiwas ng tingin si Rico. "Basta, huwag ka nang bumalik doon, okay? May mga bagay sa tindahan na mas mabuting huwag mo nang alamin." Sa sobrang takot, hindi na siya nakapagsalita pa. Mula noon, tuwing 3:00, sinisigurado niyang nasa counter lang siya at hindi lumalapit sa likod. Kinabukasan, absent si Lani. Sabi ni Mang Ben, nagpaalam daw at hindi na babalik. Ayon daw sa pamilya nito nagkasakit. Ngunit nang subukan ni Mira na i-text si Lani, hindi na sumasagot. Sa loob ng mga sumunod na gabi, tila mas lumala ang mga kakaibang pangyayari.
May mga bote ng tubig na biglang natutumba mag-isa, mga tunog ng yabag sa likod kahit walang pumapasok. At minsan, nakikita niyang parang may anino sa salamin ng ref, nakatayo, nakatingin sa kanya. Dumating ang gabi na siya lang mag-isa ang naka-duty. Madaling araw, habang nag-aayos siya ng kape sa counter, narinig niya ulit ang tunog mula sa storage. Parang pinto ng ref na bumukas. Sa takot, sinubukan niyang huwag pansinin. Ngunit ilang sandali pa, may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Paglingon niya, may manipis na usok na parang liwanag na nagmumula sa bandang likod. Ang mga bote ng tubig ay tila kumikislap at ang mga ilaw ay magsimulang kumurap. Para bang may ibang tresensya sa loob ng tindahan. Lumapit siya sa hagdanan patungong storage, dala ang cellphone bilang flashlight. Huminga siya ng malalim bago bumaba. Ang bawat hakbang ay may tunog na parang humahaplos sa katahimikan. Pagdating niya sa dulo, muling bumungad ang lumang refrigerator. Bukas ito at sa loob ay may manipis na sinag ng liwanag na kumikilos na parang alon sa tubig. Sa takot at kuryosidad, inilapit niya ang kamay. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ang gilid ng pinto, parang may humigop sa kanya ng hangin. Tumilapon ang cellphone niya at naglaho ang paligid sa isang iglap. Pagdilat ng mata ni Mira, wala na ang storage. Nasa gitna siya ng kagubatan na kumikislap, puno ng liwanag na parang mula sa mga bituin. Sa paligid, may mga nilalang na may balat na tila ginto at mga mata na kumikintab. Hindi siya makagalaw at sa gitna ng liwanag ay isang lalaking may makutlang balat at pilak na mata, nakatayo at nakatingin sa kanya. Sa wakas, mahinang sabi ng lalaki. Nakabalik din ang tagapagmana ng liwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mira na nagsisimula pa lang ang kakaibang kapalarang naghihintay sa kanya sa likod ng pinto ng 7-Eleven. Hindi alam ni Mira kung panaginip ba ang lahat o kung tuluyan na siyang naligaw sa isang kakaibang mundo. Ang hangin sa paligid ay malamig ngunit mabango, parang pinaghalong usok ng insenso at halimuyak ng bulaklak na hindi niya kilala. Ang mga puno ay kumikislap na tila yari sa kristal at ang lupa ay may bahagyang liwanag na parang dinadaluyan ng kuryente. Sa gitna ng kagubatan, naroon ang lalaking nakita niya kanina. Matangkad, may maputlang balat na tila gawa sa marmol at mga matang pilak na kumikislap sa dilim. Ang buhok nito ay mahaba at kulay abo na parang usok na hinipa ng hangin. Nakatayo ito ilang hakbang mula sa kanya, nakatingin na para bang matagal na siyang hinihintay. Anong lugar ito? Mahina niyang tanong, pilit na inaalala kung paano siya nakarating doon. Lumingon ang lalaki sa paligid, saka marahang lumapit. Ito ang mundo ng liwanag, ang tahanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. Sagot nito, kalmadong-kalmado ang boses. Ako si Arel, tagapangalaga ng lagusan na dinaanan mo. Nanatiling tahimik si Mira. Tinatanggap ang mga salitang parang hindi makatotohanan. Lagusan? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala. Tumango si Arel. Ang pinto na nasa likod ng lumang refrigerator sa tindahan mo. Matagal nang sarado yun. Ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bumukas muli nung gabing iyon. At ikaw, Mira, ay siyang nakatawid. Muling luminga si Mira sa paligid. Sa di kalayuan, may mga ilog na kumikislap na parang pilak at mga nilalang na lumilipad sa hangin. May mga pakpak na gawa sa liwanag. Hindi ako naniniwala. Imposible ito, sambit niya habang nanginginig ang kamay. Ngunit hindi na kailangang magpaliwanag ni Arel dahil sa bawat paghinga ni Mira, ramdam niyang tunay ang lahat. Ang lamig ng hangin, ang tunog ng mga dahon at ang tibok ng kanyang puso na tila sumasabay sa kakaibang musika ng lugar. Lumapit si Arel at marahang hinawakan ang kamay niya. Hindi ka dapat naririto, wika nito. Ang lagusan ay para lamang sa mga nilalang matulad namin. Ngunit bago pa siya makasagot,
biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag sa mga puno ay tila humina at may malamig na hangin na dumaan. Mula sa malayo, narinig nila ang mga yabag, mabibigat, mabagal at parang gumagapang. Naramdaman ni Mira ang panginginig ng lupa at sa gilid ng kanyang paningin may aninong gumalaw sa dilim. Hinila siya ni Arel at tumakbo sila palayo. May humahabol sa atin. Sigaw niya pero kalmado si Arel. Hindi sila maaaring lumapit sa liwanag. Huwag kang lilingon. Tumakbo sila hanggang marating nila ang isang bukas na espasyo sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay may isang malaking arko na yari sa bato at kumikislap na parang ginto. Iyan ang lagusan, paliwanag ni Arel, ngunit sarado na ito. Isinasara ito tuwing ang oras ng tao ay tumatama sa hating gabi ng mundo namin. Tumingin siya kay Mira na humihingal, halatang pagod. Kailangan mong manatili muna rito hanggang sa muling magbukas ito. Sa ngayon, hindi ka makakabalik. Nang marinig iyon, parang biglang bumigat ang dibdib ni Mira. Gaano katagal bago ito magbukas? Tanong niya. Umiling si Arel. Depende. Minsan isang gabi lang sa inyo, minsan 3 araw, minsan 3 buwan. Hindi makapaniwala si Mira. Ganon katagal? Paano ng trabaho ko? Ang buhay ko? Ngunit hindi sumagot si Arel. Sa halip, inanyayahan siya nito sa isang maliit na nayon na natatagpuan malapit sa kagubatan. Ang mga bahay ay yari sa bato at liwanag at ang mga nilalang doon ay mukhang tao, ngunit mas magaan ang galaw at may mga matang kumikintab na tila mga bituin. Habang naglalakad, napansin ni Mira na tinitingnan siya ng mga engkanto na para bang isa siyang kakaibang nilalang. Sino siya? Narinig niyang tanong ng ilan. Tao ba yan? Bakit siya dinala rito? Ngunit ipinagkibit balikat lang ni Arel ang lahat. Siya ay pansamantalang bisita, paliwanag nito. Ako ang mananagot sa kanya. Dinala siya ni Arel sa isang tahanan na yari sa mga transparent na kristal. Sa loob, may mesa na gawa sa pilak at mga prutas na hindi pa niya nakikita kailanman. Mula ngayon, huwag kang lalapit sa itim na gubat, sabi ni Arel habang inaayos ang ilang kagamitan. Doon nakatira ang mga nilalang na itinakwil ng reyna. Sila ang dahilan kung bakit isinara ang lagusan noon. Tumingin ito kay Mira ng diretsyo. Kung makarinig ka ng boses na tatawag sa'yo, huwag mong susundin. Madalas nilang gamitin ang anyo ng mga taong mahal mo. Tahimik lang si Mira. Sa loob-loob niya, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga naririnig. Pero habang tumatagal, nararamdaman niyang may kakaibang enerhiya sa loob ng lugar. Parang may bahagi sa kanya na kalmado, ngunit may isa ring bahagi na tila gising na gising. Isang damdaming hindi niya alam kung takot ba o koneksyon. Habang nakatingin siya sa mukha ni Arel, napansin niyang may kung anong lungkot sa mga mata nito na parabang matagal na siyang kilala. Lumipas ang ilang oras at dinalaw sila ng reyna ng mga engkanto, si Reyna Elira. Ang presensya nito ay nakakahipnotiko. Ang tinig ay parang awit. Arel, bakit mo siyang dinala rito? Tanong nito sa malamig na tinig. Yumuko si Arel. Hindi ko siya dinala, Reyna. Siya mismo ang tumawid. Lumapit ang Reyna kay Mira at tinitigan siya ng mabuti. May kakaibang enerhiya ka, bata. Hindi ganito ang karaniwang tao. Sa sandaling iyon nakaramdam si Mira ng biglang kirot sa dibdib at sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay kumislap ng bahagyang asul. Nagulat si Arel maging ang Reyna. Ano ang nakita mo, Elira? Tanong ni Arel. Hindi ko pa masabi, sagot ng Reyna. Pero may dugo siyang hindi ganap na tao. Pagkaalis ng Reyna, naiwan si Mira na tulala. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi nito. Pero may bahagi sa kanya na tila biglang nagising. Habang nakaupo siya sa labas ng bahay ni Arel, narinig niyang may mahinang boses na tumatawag mula sa malayo. Mira, malamig, pamilyar, halos parang boses ng sarili niyang ama na matagal nang pumanaw. Tumayo siya at sa dulo ng kagubatan may kumikislap na liwanag na nag-aanyaya.
Sandali siyang nagdalawang isip, ngunit tila hinahatak siya ng isang puwersa. Huwag kang lalapit sa itim na gubat. Muling naalala niya ang babala ni Arel, pero ang tawag ng boses ay parang may mahika. Sa paglapit niya, nagbago ang hangin at mula sa dilim, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Nakatingin sa kanya, may mga mata na kumikislap sa pula. Sa oras na iyon, nagsimula ang hindi niya inaasahang koneksyon sa nilalang na magpapabago sa lahat ng alam niya tungkol sa sarili niya. Malamig ang simoy ng hangin nang unti-unting lumapit si Mira sa aninong nakita niya sa dulo ng kagubatan. Ang mga mata nito ay kumikislap sa pula at ang tinig na narinig niya kanina ay nagpatuloy. Mas malinaw na ngayon, mas mahinahon. "Mira, halika," sabi ng boses na halos pabulong, ngunit may kakaibang kapangyarihan. Napahinto siya, ramdam ang pagtibok ng kanyang puso. May parte sa kanya na gustong umatras, ngunit parang may puwersang humahatak sa kanya palapit. Nang tuluyan siyang makalapit, ang paligid ay biglang nagbago. Ang mga puno ay tila lumambot ang liwanag at ang dilim ay naging parang usok na dahan-dahang gumagalaw. Sa harap niya ay lumitaw ang isang lalaki na halos kaedad ni Arel, ngunit mas madilim ang anyo. Ang buhok nito ay itim na parang gabi at ang balat ay bahagyang kulay abo. Ang mga mata ay tila nag-aapoy sa pula, ngunit may lungkot sa likod ng titig. "Sino ka?" tanong ni Mira. Pilit pinatatag ang boses. "Ako si Lior," sagot ng lalaki. "At ikaw ang matagal ko nang hinahanap." Nanatiling tahimik si Mira, naguguluhan. "Bakit mo ako hinahanap? Hindi kita kilala." Lumingon si Lior sa paligid, saka lumapit ng bahagya. "Dahil ikaw ang susi para mabuksan muli ang daang isinara ng reyna." Ang lagusan na nagdurugtong sa ating mundo at sa mundo ng mga tao. Biglang bumigat ang dibdib ni Mira sa narinig. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sagot niya, pero halatang nag-aalangan. Napatingin si Lior sa kanya at sa kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. "Hindi mo ba nararamdaman, Mira, ang dugo sa loob mo, ang kapangyarihang unti-unting nagigising?" Dahan-dahang nilapitan siya ni Lior at nang hawakan nito ang kanyang braso, may biglang init na dumaloy sa kanyang katawan, isang uri ng enerhiya na hindi niya maipaliwanag. Sa iglap na iyon, nakita niya sa kanyang isipan ang imahe ng lumang 7-Eleven, ang liwanag ng lagusan at ang mukha ni Arel. Napasinghap siya at mabilis na iniwas ang kamay. "Ano ang ginawa mo sa akin?" Ngumiti si Lior, mahina ngunit mapanlin lang. "Wala. Ipinakita ko lang sa iyo ang katotohanan. Ikaw ay hindi ganap na tao, Mira. May dugo ng mga engkanto sa iyong mga ugat." Umiling siya, halatang nababalisa. Hindi totoo yan. Ngunit bago pa siya makasagot muli, narinig nila ang mga yapak sa malapit. Si Arel ay dumating, nakakunot ang noo at dala ang isang liwanag na parang espada. "Layuan mo siya, Lior," madiin na sabi ni Arel. "Wala kang karapatang lumapit sa kanya." Napangiti si Lior, ngunit ang ngiti nito ay may halong panguuyam. "Arel, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo na itago ang katotohanan sa kanya magpakailanman. Hindi mo siya kailangan buluhin." Sagot ni Arel, lumalapit habang nakahanda ang kamay. "Ang ginagawa mo ay pagsuway sa utos ng reyna." "Utos ng reyna?" Balik ni Lior. "Oh, kasinungalingan ng isang takot mawalan ng kapangyarihan." Bumigat ang hangin sa pagitan nila. Ramdam ni Mira ang tensyon. Ang mga dahon ay kumalansing at ang mga ilaw sa paligid ay nagbago ng kulay. Mula sa malamlam na asul patungong mapulang dilim. "Mira," sabi ni Arel, hindi inaalis ang tingin kay Lior. "Lumapit ka sa akin." Ngunit tila nahihila siya ng dalawang magkaibang puwersa. Ang proteksyon ni Arel at ang misteryosong puwersa ni Lior na parang kumukumbinsi sa kanyang manatili. "Hindi mo siya kailangang sundin," wika ni Lior. "Hindi niya sinasabi ang totoo sa iyo. Hindi ba't gusto mo malaman kung bakit ka dinala rito? Kung bakit may lagusan sa lugar ninyo?" Tumingin si Mira kay Arel.
na tila may gustong ipaliwanag ngunit pinitigilan ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras, wika ni Arel. Hindi ka pa handa. Naramdaman ni Mira ang galit at pangumulit sa dibdib niya. Lahat ng ito, hindi ko namang ginusto. Gusto ko lang bumalik sa normal na buhay. Bakit parang may itinatago kayong lahat sa akin? Ang boses niya ay lumakas at sa sandaling iyon, biglang kumislap ang paligid. Ang mga puno ay nadninning sa bughaw at ang lupa ay umuga ng bahagya. Si Lior at Arel ay parehong natigilan. Nakikita mo, sabi ni Lior. Ang kapangyarihan mo ay totoo. Ikaw ang magbubukas ng lagusan, Mira. Ikaw ang magbabalik ng balanse sa dalawang mundo. Ngunit bago pa makasagot si Mira, biglang bumukas ang kalangitan at may malakas na hangin na sumiklab. Mula sa itaas, bumaba ang mga nilalang na may pakpak na tila gawa sa liwanag, mga sundalo ng reyna. Arel, dalhin mo siya sa ligtas na lugar, sigaw ng isa sa mga nilalang. Agad na hinila ni Arel si Mira palayo, habang si Lior ay nanatiling nakatayo, gumingiti. Hindi mo siya mailalayo sa akin, sigaw nito. Konektado na kami. Sa mga salitang iyon, muling nagdilim ang paligid at lumitaw ang mga anino ng kagubatan na tila buhay. Dinala ni Arel si Mira sa isang malayong lugar, isang matandang tore na nakatayo sa gitna ng parang na kumikislap. Pagdating nila roon, huminto sila, parehong hingal at puno ng takot. Sino si Lior? Tanong ni Mira, habang pinipigilan ang pagluha. Tahimik muna si Arel bago sumagot. Si Lior ay dating tagapagbantay ng lagusan. Isa siya sa mga pinakamalakas sa amin, ngunit nasira ang kanyang katinuan nang subukan niyang buksan muli ang daan sa mundo ng tao. Dahil doon, isinumpa siya ng reyna at ikinulong sa itim na gubat. At ngayon, dahil nakalapit ka sa kanya, maaring nagising muli ang puwersang iyon sa loob mo. Nanatiling tahimik si Mira, nanginginig sa kaba. Bakit ako? Mahina niyang tanong. Tumingin si Arel sa kanya, may halong awa sa mga mata. Dahil hindi ka ganap na tao. May dugo kang tulad namin, at marahil, iyon ang dahilan kung bakit bumukas muli ang lagusan. Sa mga salitang iyon, napatigil si Mira at sa kanyang isipan ay muling bumalik ang imahe ng lumang 7-Eleven at ng liwanag sa likod ng ref. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o maniwala. Ngunit sa ilalim ng malamig na gabi sa mundong iyon, naramdaman niyang unti-unting nagigising ang isang bahagi ng pagkataon niyang hindi niya kailanman inakalang umiiral. Ang mga sumunod na araw sa mundo ng mga engkanto ay tila nananaginip lang si Mira. Sa tuwing nagigising siya, ang paligid ay nababalot ng liwanag na parang araw, ngunit hindi nakasasakit sa mata. Sa mga gabi naman, ang kalangitan ay puno ng gumagalaw na bituin at ang lupa ay kumikislap sa bawat hakbang. Sa kabila ng ganda, ramdam pa rin niya ang kaba. Ang sinabi ni Arel tungkol sa dugo niyang hindi ganap na tao ay patuloy na bumabalot sa kanyang isip. Sino siya talaga? Bakit siya ang nakapagdulot ng pagbubukas ng lagusan? At sino talaga si Lior na tila kilala siya mula pa noon? Isang umaga, tinawag siya ni Arel. Dinala siya nito sa isang malawak na bulwagan na yari sa purong kristal. Sa gitna ay may trono at doon nakaupo ang reyna ng mga engkanto, si Reyna Elira. Ang kanyang anyo ay nakabibighani. May buhok na kulay pilak na umaabot hanggang sahig at mga mata na kulay esmeralda. Ang kanyang tinig ay malamig at matatag. Mira, alam kong marami kang tanong. Wika ng reyna habang nakatingin sa kanya. Ngunit bago ang lahat, kailangan kong tiyakin na hindi ka magiging panganib sa amin. Lumapit ang dalawang engkantong sundalo at lumuhod si Mira. Hindi siya makakilos habang inilalapat ng reyna ang kamay nito sa kanyang noo. Sa isang iglap, bumalik sa isip ni Mira ang mga alaala, ang kanyang kabataan, ang pagkawala ng kanyang ama, at ang mga gabi kung saan naririnig niya ang mga bulong sa hangin noong siya'y bata pa. Pagkatapos ng ilang sandali, tinanggal ng reyna ang kamay niya at tumingin kay Arel. Totoo nga, may dugong engkanto siya.
Anak siya ng isa sa mga nilalang na pinatapon noon. Nagulat si Mira at hindi alam kung ano ang sasabihin. Pinatapon? Tanong niya. Tumango ang reyna. May mga engkantong nagsimulang maghangad na mamuhay sa mundo ng mga tao. Isa sa kanila ay umibig sa isang mortal. Labag iyon sa aming batas, kaya pinatapon sila. Ngunit bago tuluyang maisara ang lagusan, nag-iwan sila ng anak sa mundo ng tao. Ikaw iyon, Mira. Bumigat ang kanyang dibdib sa narinig. Hindi niya akalain na ang pinaniniwalaan niyang ordinaryong buhay ay bahagi pala ng mas malaking kwento. Tumingin siya kay Arel na tila umiwas ng tingin, parang may alam pa ito na hindi sinasabi. Kung ganoon, sabi niya, bakit hindi ninyo ako hinanap noon pa? Sumagot ang reyna, dahil hindi namin inaasahang mabubuksan muli ang lagusan. Ang mundong ito ay matagal nang sarado. Ngunit nang bumukas iyon sa lugar ng inyong 7-Eleven, alam naming may koneksyon ka. Ipinag-utos ng reyna na manatili muna si Mira sa ilalim ng pangangalaga ni Arel habang sinusuri ng mga tagapayo kung ligtas siyang payagang manatili. Bago umalis, binalaan siya ng reyna. Iwasan mong lumapit sa itim na gubat. Doon nakatira ang mga nilalang na tumalikod sa kasunduan. Isa roon ang engkantong nagngangalang Lior. Kapag nakita ka niya muli, gagamitin ka niya upang sirain ang hangganan ng ating mga daigdig. Sa narinig niyang iyon, naramdaman ni Mira ang takot, ngunit may kakaibang kirot din sa puso niya. Hindi niya alam kung bakit tila hindi niya kayang paniwalaang masama si Lior. May bahagi ng kanyang pagkatao na nagsasabing may koneksyon silang dalawa na mas malalim pa kaysa sa pagkikita nila sa gubat. Paglabas nila ng palasyo, tinanong niya si Arel, "Totoo bang si Lior ang dahilan kung bakit ako narito?" Napahinto si Arel, saka sumagot ng mahinahon. "Hindi ko alam kung siya ang dahilan, pero sigurado akong interesado siya sa kapangyarihan mo. Noon, si Lior ay tagapangalaga rin ng lagusan, tulad ko. Ngunit sinubukan niyang buksan ito muli para pag-isahin ang mga mundo. Dahil doon, maraming nasawi at isinara ng reyna ang daan magpakailanman. Hindi niya matanggap iyon, kaya nagtago siya sa itim na gubat. Mula noon, lahat ng pumapasok doon ay hindi na nakababalik. Napayuko si Mira at tahimik na naglakad. Pero Arel, sabi niya, bakit parang may nararamdaman akong koneksyon sa kanya? Parang may bahagi sa akin na nakakaintindi sa kanyang hinanakit. Tumingin si Arel sa kanya, seryoso ang mukha. May bahagi ng dugo mo na nagmula rin sa kanya. Pagkarinig ni Mira ng mga salitang iyon, napahinto siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa masabi, sagot ni Arel. Ngunit kung totoo ang hinala ko, baka siya ang iyong ama. Nabigla si Mira. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang mukha ni Lior, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, ang pakiramdam ng pagiging pamilyar, lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi siya makapagsalita. Ramdam niya ang halo-halong emosyon ng galit, takot at pagtataka. Kung siya nga ang aking ama, bakit hindi niya sinabi? Tanong niya. Dahil matagal na siyang tinuring na taksil. At marahil ayaw niyang mapahamak ka. Sagot ni Arel. Tahimik silang naglakad pabalik sa tirahan, habang ang paligid ay unti-unting lumalabo sa liwanag ng dapit hapon. Kinagabihan, habang nakaupo si Mira sa tapat ng isang lawa na kumikislap sa ilalim ng buwan, dumating si Arel. Dala ang isang sisidlan ng ilaw. Ito ay upang protektahan ka. Kapag may aninong lalapit, sisintihan mo ito. Wika niya. Hindi lahat ng nakangiti sa mundong ito ay mapagkakatiwalaan. Napatingin si Mira sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ni Arel ang labis na pag-aalala. Hindi lamang bilang tagapangalaga, kundi parang may mas malalim pang damdamin. Salamat Arel, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, pero nagpapasalamat ako na hindi mo ako pinabayaan. Tumango si Arel at tumingin sa malayo. Hanggat kaya ko, hindi kita pababayaan, wika niya. Ngunit sa di kalayuan, mula sa ilalim ng mga anino ng gubat, may dalawang matang pula ang tahimik na nagmamasid sa kanila. Si Lior, nakatayo sa dilim,
May ngiti sa labi at mahinang bumulong. Magkikita rin tayo muli, anak ko. Lumipas ang mga araw sa mundo ng mga engkanto, ngunit hindi pa rin mapanatag si Mira. Sa bawat gabi, ramdam niya ang mga matang nakamasid sa kanya. Minsan, habang naglalakad siya sa tabing ilog, may mga bulong siyang naririnig, mga tinig na parang humihiling ng tulong. O minsan naman ay tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit sa tuwing tatanungin niya si Arel tungkol dito, lagi lang nitong sinasabi na iyon ay gawa ng mga aninong naglalaro sa hangin. Subalit sa loob-loob ni Mira, alam niyang may kakaibang puwersa sa paligid. Isang enerhiyang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Isang gabi, hindi siya nakatulog. Lumabas siya ng tirahan ni Arel at naglakad patungo sa gubat. Ang mga puno ay tila humuhuni at ang mga bulaklak ay nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Habang naglalakad, muling narinig ni Mira ang pamilyar na tinig. Malambing, ngunit may halong lungkot. Mira, parang boses ng isang taong matagal na niyang hinahanap. Lumingon siya, ngunit walang tao. "Sino ta?" sigaw niya. Nanginginig ang boses. "Halika, huwag kang matakot," sagot ng boses. "Nais kitang nakausap." Parang nahipnotismo siya sa tinig. Bawat hakbang niya ay mas nagiging magaan at hindi niya namalayang nasa madilim na bahagi na siya ng kagubatan. Hanggang sa maramdaman niya ang kakaibang lamig. Hindi pulad ng malamig na hangin, kundi lamig na tila kumikirot sa balat. Sa harapan niya, may isang liwanag na naglalakbay sa ere. Habang papalapit, unti-unting lumitaw ang isang anyo ng lalaki, si Lior. Nakasuot ito ng maitim na balabal. Ang mga mata ay hindi na pula kundi madilim at malungkot. "Mira," wika niya. "Matagal kitang hinintay." Napaatras si Mira pero hindi niya maitago ang pagkagulat. "Bakit mo ako tinatawag gabi-gabi?" tanong niya. "Ano ang gusto mo sa akin?" Tumango si Lior at lumapit ng kaunti. "Hindi ko nais na saktan ka. Ang tanging hangad ko ay malaman mo ang totoo." Nagulat si Mira. "Ang totoo tungkol saan?" "Tungkol sa iyo," sagot niya. "Tungkol sa pinagmulan mo." Ang reyna ay hindi nagsasabi ng lahat. Tahimik na nakinig si Mira habang unti-unting nagkwento si Lior. Noong unang panahon, bago pa man naisara ang lagusan, may dalawang lahi ng engkanto. Ang mga anak ng liwanag at ang mga anak ng anino. Ako ang pinuno ng mga anak ng anino at si Reyna Elira ay mula sa liwanag. Matagal kaming magkasundo, ngunit nang umibig ako sa isang mortal, tinuring nila akong taksil. Pinatapon ako sa itim na gubat at isinumpa na hindi makalabas kailanman. Bago pa man iyon mangyari, ipinanganak ang anak ko sa mundo ng tao. Ikaw iyon, Mira. Sa narinig, hindi makapaniwala si Mira. "Ako? Anak mo?" Hindi makapagsalita ang dalaga. "Hindi, imposible. Ang ama ko ay namatay noong bata pa ako." "Ang mortal na iyon ay iyong ina," paliwanag ni Lior. "Nang bumalik ako upang kunin kayo, isinara ng reyna ang lagusan. Wala akong nagawa kundi tanggapin ang sumpa. Pero ngayon, ikaw mismo ang nakahanap ng daan pabalik dito. Iyon ay dahil tinatawag ka ng dugo natin." Nanginginig si Mira, hindi alam kung maniniwala. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi sinabi ni Arel? Bakit niya itinago? Sumimangot si Lior dahil siya ang tagapangalaga ng reyna. Tungkulin niyang protektahan ang lihim ng liwanag. Hindi kanila tinuturing na isa sa kanila. Mira, para sa kanila, isa kang panganib. Naramdaman ni Mira ang biglang kirot sa dibdib. "Hindi totoo iyan," sagot niya pilit na pinagtatanggol si Arel. "Hindi niya ako tatraydurin." Ngunit ngumiti si Lior, mapait at may bahagyang lungkot. "Darating ang oras na maiintindihan mo. Hindi lahat ng sinasabing liwanag ay kabutihan at hindi lahat ng nasa dilim ay kasamaan." Biglang umihip ang malakas na hangin at mula sa malayo may liwanag na kumikislap. Si Arel. Lumitaw ito, dala ang espada ng liwanag. Ang mga matay puno ng pagkabahala. "Mira," sigaw niya. "Lumayo ka sa kanya." Mabilis siyang lumapit, ngunit hinarangan siya ni Lior. "Hindi mo siya maaaring tigilan, Arel. Karapatan niyang malaman kung sino siya.
Hindi mo siya ginagabayan, Lior. Sagot ni Arel na may galit. Ginagamit mo siya. Tumawa si Lior. Mahina, ngunit puno ng pait. Ginagamit? Ako lang ang nagsasabi ng totoo. Ikaw, ilang beses mo bang nilinlang ang batang ito? Napatigil si Mira, napatingin kay Arel. Nilinlang? Ano ang ibig niyang sabihin? Ngunit bago pa ito makasagot, biglang kumidlat sa pagitan nila at ang lupa ay umuga. Mula sa langit, lumitaw ang tatlong nilalang ng liwanag, mga bantay ng reyna. Si Lior ay nagtatangkang muling buksan ang daan. Sigaw ng isa, kunin ang babae. Sa takot, hinila ni Arel si Mira, ngunit sa lakas ng enerhiya ay napahiwalay sila. Bumukas ang lupa sa pagitan nila at bago pa makalapit si Arel, hinawakan ni Lior si Mira sa kamay. Huwag kang matakot, bulong niya. Hindi kita sasaktan. Nais ko lamang na malaman mo ang lahat. Sa isang iglap, nilamon sila ng liwanag at naglaho ang dalawa sa gitna ng kagubatan. Nang muling idilat ni Mira ang kanyang mga mata, nasa isang malalim na kuweba na siya. Sa paligid, may mga bato na nagliliwanag at sa gitna ay isang malaking salamin na parang tubig. Ito ang puso ng anino, sabi ni Lior. Dito mo makikita ang katotohanan. Lumapit si Mira at sa salamin ay lumitaw ang mga imahe. Ang kanyang ina, nakangiti habang hawak siya noong sanggol pa siya. At sa likod nito ay si Lior. Pinagmamasdan sila mula sa dilim. Tumulo ang luha ni Mira. Ikaw nga, mahina niyang sabi. Ikaw ang ama ko. Tumango si Lior, halatang may bigat sa dibdib. At ikaw ang tanging pag-asa ng dalawang mundo. Ang anak ng liwanag at anino. Ngunit tandaan mo anak, sa oras na malaman ng reyna na alam mo na ang lahat, hindi ka naligtas. Sa labas ng kuweba, nagliliyab ang mga mata ni Arel habang hinahanap si Mira. Alam niyang oras na para harapin ang katotohanan kahit masakit. Sa pagitan ng liwanag at dilim, nagsisimula ng mabuo ang kapalarang magpapabago sa dalawang daigdig. Tahimik si Mira habang nakatitig sa salamin ng puso ng anino. Nakikita niya roon ang mga alaala ng kanyang pagkabata, ang mga gabi na nagigising siya sa mahihinang bulong, ang mga panahong pakiramdam niya ay may nagbabantay sa kanya kahit wala naman, at ang mga pagkakataong tila may liwanag na sumusunod sa kanya sa dilim. Lahat ng iyon ay nagkaroon ng kahulugan nang sabihin ni Lior ang totoo. Siya nga ang anak ng isang engkanto at isang mortal, anak ng liwanag at anino. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may koneksyon siya sa dalawang magkaibang mundo. Ngunit kasabay ng kaalamang iyon ay ang bigat ng katotohanang hindi siya ganap na kabilang sa alinman. Kung totoo ang lahat ng ito, mahina niyang sabi, bakit parang gusto kong bumalik na lang sa mundo ko? Bakit parang hindi ako dapat naririto? Lumapit si Lior at marahang hinawakan ang balikat niya. Dahil natatakot ka pa anak, hindi mo pa lubos na nakikilala ang sarili mo. Ngunit tandaan mo, ang dugo mo ay hindi sumpa. Isa itong tulay. Ikaw ang tanging nilalang na kayang pag-isahin muli ang dalawang mundo. Habang sinasabi iyon ni Lior, naramdaman ni Mira ang biglang pag-init sa kanyang palad. Nang tingnan niya, may liwanag na unti-unting bumabalot dito. Ano ito? Tanong niya. Ang unang tanda ng paggising ng iyong lakas, paliwanag ni Lior. Ang liwanag na iyan ay hindi lamang galing sa akin, kundi mula rin sa iyong ina. Siya ang dahilan kung bakit nananatili kang buo. Pero kailangan ming mag-ingat. Kapag nalaman ng reyna na nabising na ang iyong kakayahan, hindi kanya palalayain. Bakit? Tanong ni Mira. Dahil alam niyang kapag natutunan mong gamitin ang kapangyarihang iyan, mawawala ang kanyang kapangyarihan sa lagusan. Napasinghap si Mira. Kaya pala gusto niya akong bantayan. Tumango si Lior. At kaya niya ipinadala si Arel. Napahinto si Mira at napatingin kay Lior. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi kong siya ang tagapangalaga ng reyna? Hindi lang yon. Siya rin ang inutusan upang bantayan ka mula sa mundo ng tao. Kaya siya ang unang nakakita sa'yo nang tumawid ka sa lagusan. Kaya ganoon talaki ang tiwala ng reyna sa kanya. Pero may hindi inaasahan ng reyna. Minahal ka niya. Naguluhan si Mira. Minahal ako? Oo, sagot ni Lior. At iyon ang dahilan kung bakit siya nag-aalangan ngayon. Hindi niya alam,
kung ipagtatanggol ka ba o ipagkakanulo sa kanyang reyna. Bago pa makasagot si Mira, biglang umuga ang lupa. Ang mga bato sa paligid ay nagkabasag-basag at mula sa pasukan ng kuweba ay lumitaw ang 3 nilalang na may pakpak ng liwanag. Mga bantay ng reyna. Mira ng 2 dugo, wika ng isa. Sa ngalan ni Reyna Elira, dinadala ka namin sa kanyang harapan. Tumayo si Lior, humarang sa kanila. Hindi ninyo siya madadala. Wala kayong karapatang ilayo ang aking anak. Lumakas ang hangin at ang paligid ay napuno ng liwanag. Tumayo rin si Mira at napatingin sa ama. Ama, wag mo silang labanan. Ngunit huli na. Sa isang iglap, nagbanggaan ng liwanag at anino. Ang paligid ay sumabog sa enerhiya at si Mira ay natapon sa malayo. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niyang may kamay na humawak sa kanya, si Arel. Halika, kailangan nating humalis, sigaw nito. Arel? Gulat niyang sabi. Paano mo kami natagpuan? Sinundan kita, sagot niya, habang binubuhat siya palayo sa gumuguhong kuweba. Hindi ako pwedeng hayaan kang mapunta sa kamay ng reyna. Hindi mo alam kung anong balak niya sa iyo. Paglabas nila sa kagubatan, huminto sila sa isang mataas na batuhan kung saan tanaw ang lawak ng kaharian. Mula roon, makikita ang mga ilaw ng palasyo at ang mga nilalang na naglalakbay sa himpapawid. Arel, sabi ni Mira, totoo bang alam mo na mulat sa pool kung sino ako? Tahimik si Arel, ilang sandali bago siya sumagot. Oo, alam ko. At totoo bang inutusan ka ng reyna na bantayan ako? Oo. At totoo rin bang minahal mo ako? Napayuko si Arel at dahan-dahang sumagot. Oo, pero hindi ko iyon ginusto. Hindi ko sinadyang umibig sa isang nilalang na ipinagbabawal kong protektahan. Ngunit araw-araw na magkasama tayo, hindi ko maiwasang mapalapit. Ang mga ngiti mo, ang tapang mo, lahat ng iyon ay unti-unting bumago sa akin. Napaluha si Mira hindi dahil sa saya kundi sa bigat ng sitwasyon. Kaya pala lagi kang nag-aalangan. Kaya pala pakiramdam ko may tinatago ka. Arel, bakit hindi mo sinabi? Hinihintay kong ikaw mismo ang makaalam, sagot ni Arel. Dahil kapag ako ang nagsabi, hindi mo maiintindihan. Kailangan mong maranasan para magising ang dugo mo. At ngayon hindi na kita kayang itago pa. Alam ng reyna kung nasaan tayo. Mula sa itaas, may kumikislap na liwanag. Ang mga alon ng enerhiya ay unti-unting bumababa mula sa kalangitan. Darating siya, sabi ni Arel. Hindi tayo ligtas dito. Hinawakan niya ang kamay ni Mira. May daan palabas, ngunit kailangan kong manatili rito upang pigilan sila. Hindi kita iiwan, umiiyak na sagot ni Mira. Hindi mo kailangang mag-isa. Mira, pakinggan mo ako, sabi ni Arel habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Kung may natutunan ako sa pagmamahal ko sa iyo, iyon ay ang pagprotekta sa taong mahal mo kahit masaktan ka. Kailangan mong tumakbo. Sa likod ng mga bundok na iyon, may lagusang magbabalik sa mundo mo. Doon ka muna magtago. Muling umuba ang lupa at sa itaas, bumaba ang liwanag ng reyna. Ang paligid ay napuno ng malagintong alab. Arel, sigaw ni Mira. Wala nang oras, hinila siya ni Arel. Uling beses silang nagtagpo ng tingin. Paalam, Mira. Manalig ka sa sarili mong kapangyarihan. Sa isang iglap, itinulak siya ni Arel palayo at bumulusok si Mira sa lagusan ng liwanag. Habang bumabagsak, nakita niya si Arel na nakatayo sa ibabaw ng batuhan, nakaharap sa reyna, habang ang liwanag ng kanilang banggaan ay unti-unting nilamon ang kalangitan. Pagdilat ni Mira, bumalik siya sa madilim na tindahan ng 7-Eleven. Ang mga ilaw ay kumikislap at ang lumang refrigerator ay muling nakasara. Nanginginig siyang napaupo sa sahig, hinahabol ang hininga. Hindi niya alam kung panaginip lang ba ang lahat o totoo. Pero sa kanyang palad, nandoon pa rin ang liwanag na iniwan ni Arel. Kumukutitap parang buhay at sa kanyang dibdib ay may mabigat na kirot ng pangungulila. Nang muling idilat ni Mira ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang bigat ng katawan at ang lamig ng sahig na tila yelo. Bumungad sa kanya ang pamilyar na amoy ng 7-Eleven. Ang timpla ng kape, instant noodles at malamig na hangin mula sa aircon.
Ngunit iba na ang tindahan. Ang mga ilaw ay nagkukurap. Ang mga estante ay natatakpan ng alikabok. At sa labas ng salamin ay tila walang dumadaan. Tumayo siya, nanginginig, at napansin niyang wala na si Arel. Ang lumang refrigerator sa dulo ng aisle ay sarado, ngunit may mga bakas ng liwanag sa paligid nito. Mga manipis na guhit na parang basag na salamin na nagliliyab sa bawat galaw niya. Lumapit siya roon, hinawakan ng pinto, ngunit wala na siyang maramdaman kundi lamig. Ang lagusan ay sarado na. Lumipas ang ilang minuto bago siyang tuluyang nakabangon. Lumabas siya sa tindahan at nagulat nang makita ang paligid. Ang dating maingay na highway ay tahimik at ang mga poste ng ilaw ay patay. Tila wala siyang ibang marinig kundi ang paghampas ng hangin. Nang makalabas siya, may isang boses na tumawag mula sa dilim. "Mira!" Lumingon siya at nakita si Rico, ang dating katrabaho niyang crew. Ngunit iba na ang itsura nito. Payat, maputla, at parang ilang araw nang hindi natutulog. "Akala namin na wala ka na," sabi ni Rico halatang nagulat sa presensya niya. "3 araw ka nang hindi lumalabas sa tindahan. Sinubukan ka naming hanapin, pero sabi ni Mang Ben, baka daw umuwi ka sa probinsya." Natigilan si Mira. "3 araw lang?" tanong niya. "Rico, sa pakiramdam ko ay buwan akong nawala." Umiling si Rico. 3 araw lang pero mula noong gabing iyon, parang iba na ang tindahan. Ang mga ilaw bigla na lang namamatay at minsan may naririnig kaming tinig sa loob ng ref. Kinabahan si Mira at napatingin sa loob. Ang pinto ng lumang refrigerator ay bahagyang bukas. "Huwag mong bubuksan yan," sabi ni Rico. "Simula noong araw na hindi ka na namin makita, walang gustong lumapit dyan." Sabi ni Mang Ben, may masamang espiritu na raw na nakulong sa loob. Ngunit hindi nakinig si Mira. Parang may tinig na muling tumatawag sa kanya. Pamilyar, ngunit mahina. Nilapitan niya ang pinto at marahang binuksan. Sa loob ay walang laman, kundi usok ng lamig. Ngunit sa gitna nito ay may bahagyang sinag ng asul na ilaw. Hinawakan niya ito at naramdaman niyang parang buhay ang liwanag, mainit, marahan at pamilyar. Muli niyang narinig ang boses ni Arel, malabo ngunit malinaw sa kanyang isipan. "Mira, huwag kang matakot. Nasa paligid lang ako." Napahawak siya sa dibdib at muling bumalik ang sakit ng pagkakahiwalay sa kanila. Kinabukasan, pinilit niyang bumalik sa normal na trabaho, ngunit hindi iyon naging madali. Tuwing 2:00 ng madaling araw, may mga kakaibang bagay siyang napapansin. Minsan, nakikita niyang nagbabago ang kulay ng liwanag sa kisame. Minsan, may aninong dumadaan sa likod ng mga estante. At minsan, sa salamin ng refrigerator, nakikita niya ang mga imahe ng kagubatan ng mga engkanto. Wala siyang sinasabi kahit kanino, takot na baka isipin nilang nababaliw siya. Ngunit sa bawat gabi na lumilipas, lalong lumalakas ang koneksyon ng dalawang mundo sa tindahang iyon. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa shift, napansin niyang pumukas ang ref ng mag-isa. Lumabas mula roon ang malamig na hangin at usok, at sa loob ng usok ay may aninong pamilyar. Si Arel. Nakasuot ito ng parehong kasuotan, ngunit ang mga mata ay tila pagod. "Arel," mahina niyang sabi, "ikaw ba talaga yan?" Ngumiti ito, marahan, ngunit hindi lumapit. "Hindi ako buo, Mira," sagot niya. "Nasa pagitan ako ng dalawang mundo. Ang lagusan ay sarado, ngunit may mga puwang pa. Hanggat hindi ito tuluyang naglalaho, kaya pa kitang maramdaman." Lumapit si Mira sa ref, nanginginig. "Bakit hindi kita maisama rito? Bakit hindi ka makabalik?" "Dahil hindi pa tapos ang lahat," sagot ni Arel. "May mga nilalang na nakatakas mula sa itim na gubat nang bumukas ang lagusan. Sila ang nagbabantay sa paligid mo ngayon, at hanggat hindi sila nababalik sa kanilang mundo, hindi rin ako makakatawid." "Paano ko sila makikita?" tanong ni Mira. "Hindi mo kailangan makita, Mira. Nararamdaman mo na sila. Sa bawat pagdampi ng malamig na hangin, sa bawat aninong dumadaan, sila iyon." Niyakap ni Mira ang sarili, napapikit sa takot.
Paano kung makuha nila ako? Hindi nila magagawa iyon hanggat dala mo ang liwanag sa loob mo. Sagot ni Arel, ang dugo mo ang pumipigil sa kanila. Ngunit bago pa niya masagot, biglang nagsara ang ref at nawala ang imahe ni Arel. Tumakbo si Mira, pilit binuksan muli ang pinto, ngunit wala na ang liwanag. Ang paligid ay bumalik sa katahimikan. Umupo siya sa sahig, humihingal, at doon niya napansin ang marka sa kanyang braso. Isang bilog na nagliliwanag ng bahagyang asul, parang tatak. Ano to? Bulong niya. Sa oras na iyon, pumasok si Mang Ben, halatang pagod. Mira, anak, ayos ka lang ba? Kanina papatay ang ilaw sa labas, pero dito sa loob may asul na liwanag na tumatagos sa pinto. Akala ko may sunog. Tumamulang si Mira. Ayos lang po ako, Mang Ben, sabi niya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na iyon totoo. Ang mundo ng mga engkanto ay hindi na lamang sa likod ng lagusan. Unti-unti na itong pumapasok sa mundo ng mga tao. Sa mga sumunod na gabi, hindi na siya mapakali. Sa tuwing papatayin niya ang ilaw, naririnig niya ang boses ni Arel. Minsan naririnig din niya ang tinig ng kanyang ama, si Lior, na tila nagbabantay mula sa dilim. Sa pagitan ng dalawang boses, nalilito siya kung alin ang dapat niyang sundin, ang liwanag o ang anino. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang pareho niyang mahal ang dalawang nilalang na iyon. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nakatanaw siya sa lumang refrigerator at muling sumiklab ang asul na liwanag. Tila tinatawag siyang muli ng dalawang mundo at sa pagkakataong iyon, alam ni Mira na hindi pa tapos ang koneksyon niya sa kanila. Ang lagusan ay muling nagigising at siya mismo ang magiging dahilan kung bakit muling mabubuksan ito. Mula nang muling lumitaw ang asul na liwanag sa lumang refrigerator, hindi na naging normal ang mga gabi ni Mira sa 7-Eleven. Kahit pilit niyang ipakita na ayos lang siya sa mga kasamahan, halatang may bumabagabag sa kanya. Sa bawat gabing papatayin ang ilaw sa labas, naririnig niya ang kakaibang ugong na tila galing sa ilalim ng sahig ng tindahan. Minsan, nakikita niyang gumagalaw ang mga anino kahit walang dumadaan. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga bote ng tubig sa ref, napansin niyang parang may humawak sa balikat niya. Nang lumingon siya, walang tao. Ngunit sa CCTV na nasa ibabaw ng counter, nakita niya ang isang aninong nakatayo sa likod niya. Nang i-rewind niya ang footage, wala na ito. Doon na nagsimula ang pakiramdam niyang hindi na siya nag-iisa sa bawat shift. Kinabukasan, dumating si Mang Ben na tila balisa. Mira, napansin mo bang may kakaiba sa tindahan nitong mga huling gabi? Tanong nito. Tumango siya, bagaman nag-aalangan kung dapat niyang sabihin ang totoo. Oo, Mang Ben, parang may kung anong presensya rito. Kahapon lang, nakita ko sa CCTV ang aninong parang tao sa likod ko, pero nung nilingon ko, wala naman. Napabuntong hininga si Mang Ben. Hindi mo na siguro naabutan, pero bago pa man ako maging supervisor dito, may nangyari na rin kakaiba sa branch na to. May nawawalang crew, mga ilaw na biglang nagkakaaberya, at mga boses na naririnig tuwing madaling araw. Pero simula ng palitan ng lumang ref na yan, tumahimik lahat. Kaya nagtataka ako kung bakit biglang bumabalik ang mga ganitong pangyayari. Lalong kinabahan si Mira. Palitan? Hindi po ba iyon ang luma pa ring ref na naroon? Umiling si Mang Ben. Hindi na. Ang lumang ref na yan ay nasira noong 3 taon na ang nakalipas at pinalitan ng bago. Pero nitong mga nakaraang buwan, biglang bumalik ang luma. Walang nakakaalam kung paano. Hindi alam ni Mira kung anong mararamdaman. Ang ref na iyon ang lagusan. Ibig sabihin, kahit isinara na ni Arel, may paraan para muling magbukas ito. At kung bumalik ang lumang ref, maaaring muling nagigising ang daan patungo sa mundo ng mga engkanto. Sa mga sumunod na gabi, sinubukan niyang bantayan ang lugar. Tuwing hating gabi, kinukuhanan niya ng video ang ref. Umaasang makikita niyang muli ang liwanag. Ngunit isang gabi, habang nagre-record siya, biglang nag-flicker ang mga ilaw at ang hangin ay biglang lumamig sa CCTV monitor.
Nakita niya ang pinto ng ref na dahan-dahang bumubukas, kahit wala siyang hawak. Mula roon, may lumabas na usok na kulay abo, at sa gitna nito, may lumitaw na anyo ng babae. Nakaputing damit, mahaba ang buhok, at may mga matang kumikislap sa berde. Tumayo si Mira, hindi makagalaw. Ang boses ng babae ay malamig, ngunit may awang pamilyar. "Mira, bumalik ka na." "Sino ka?" mahina niyang tanong. "Ako si Seria," sagot ng babae, tagapangalaga ng mga nawalang nilalang. "Dumating ako dahil muling nabuksan ang lagusan, ngunit may kasamang panganib. Ang mga nilalang mula sa itim na gubat ay nakatakas." Biglang kumislot ang dibdib ni Mira sa narinig sila. Sila ba ang nararamdaman kong presensya sa paligid? Tumango ang babae. Oo, at hindi lang sila basta mga anino. Isa sa kanila ay ang nilalang na tinatawag na itim na bantay, ising engkantong nilamon ng kasakiman. Siya ang dahilan kung bakit isinara ang daan noon. At ngayong nabubuhay muli ang lagusan, siya ang unang lalabas. Sa sandaling iyon, biglang nag-iba ang paligid. Ang mga ilaw ng tindahan ay nagpatay-sindi at mula sa loob ng ref ay may narinig silang malalim na ugong na parang halakha. "Huwag kang lalapit," sabi ni Seria, sabay itinulak si Mira palayo. Unit bago pa man sila makatakbo, isang anino ang lumabas mula sa ref, malaki, maitim at may mga matang nagliliyab sa pula. Ang kisame ay nag-alog at ang mga bote sa estante ay nahulog. "Arel!" sigaw ni Mira, umaasang maririnig siya. Ngunit sa halip na liwanag, kadiliman ang bumalot sa buong tindahan. Sa gitna ng dilim, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa braso niya. Hinila siya pabalik sa counter. "Mira!" boses iyon ni Rico. "Anong nangyayari?" Halos hindi na makapagsalita si Mira. May lumabas sa ref, isang nilalang. Ngunit nang tumingin si Rico, wala siyang nakita. Ang ref ay muling sarado at ang tindahan ay tahimik. "Wala naman, Mira," sabi ni Rico. "Baka pagod ka lang." Ngunit alam niyang hindi iyon guni-guni. Sa ilalim ng mga bote ng tubig na nagkalat, may mga bakas ng abo at amoy ng sinunog na kahoy. Mga bakas na imposible para sa isang ordinaryong tindahan. Pagkatapos ng gabing iyon, napagpasyahan ni Mang Ben na isara muna ang branch. Ngunit si Mira, hindi mapalagay. Alam niyang hindi matatapos ang lahat sa simpleng pagsasara. Kinagabihan, bumalik siya mag-isa. Dala ang liwanag na iniwan ni Arel sa kanyang palad. Lumapit siya sa ref. "Kung may nilalang na nakatakas, sabihin mo sa akin kung paano ko ito masasara." Mahina niyang bulong. Ngunit bago pa siya makapag-isip, sa ibabaw ng counter ay muling sumindi ang CCTV monitor. Lumitaw ang imahe ni Arel, malinaw na malinaw, parang nakatingin direkta sa kanya. "Mira," sabi niya, "hindi mo dapat harapin ng mag-isa ang mga iyon. Babalik ako. Pero kailangan mong manatiling buhay." Tumulo ang luha ni Mira habang nakatingin sa screen. "Arel, kailan? Hindi ko na kaya. Kapag dumating ang oras na bumukas muli ang lagusan, sundan mo ang liwanag. Sa pagkakataong iyon, ako mismo ang kukuha sa'yo." Wika nito. Pagkatapos noon, naglaho ang imahe. Ang monitor ay biglang pumutok at ang asul na liwanag sa kanyang palad ay muling nagningning. Lumuhod si Mira sa sahig. Hinahabol ang hininga. Ramdam niya na nagsisimula ng magbago ang hangin sa paligid at ang tindahan ay unti-unting nagiging bahagi muli ng dalawang mundo. Ang mga bote ay kumikislap. Ang kisame ay naglalaman ng mga aninong gumagalaw. Hindi na niya alam kung saan nagtatapos ang katotohanan at nagsisimula ang mahiwaga. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang lagusan ay hindi pa tuluyang sarado. At sa oras na muling bumukas ito, hindi lang mga nilalang ng dilim ang lalabas, kundi pati ang mga alaala ng pag-ibig na hindi niya pa kayang kalimutan. Sumapit ang gabi na mas tahimik kaysa dati. Nakatayo si Mira sa loob ng saradong 7-Eleven.
Hawak ang maliit na ilaw na iniwan ni Arel. Ang paligid ay balot ng kakaibang lamig na tila gumagapang sa kanyang balat. Ang ref sa dulo ng tindahan ay nakasindi pa rin ang asul na liwanag sa loob. At sa bawat pagbuga nito ng malamig na hangin, pakiramdam ni Mira ay may buhay ang paligid. Lahat ng pamilyar na tunog, ang pag-ikot ng bentilador, ang tunog ng freezer. Maging ang pagpatak ng tubig sa gripo ay biglang naging parang mga bulong. Alam niyang hindi na ordinaryo ang tindahang iyon. Hindi na ito basta branch ng 7-Eleven, kundi isa ng lagusan na unti-unting nagigising. Habang nakaupo siya sa counter, muling umilaw ang CCTV monitor. Ngunit sa halip na karaniwang imahe ng tindahan, nakita niya ang sarili niyang anyo, nakatayo sa gitna ng kagubatan ng mga engkanto, nakatingala sa langit. Parang sinasadyang ipakita ng monitor ang isang pangyayari mula sa kabilang mundo. Sa screen, may lalaking papalapit sa kanya, si Lior. Nakasuot ito ng maitim na balabal at may hawak na baston na may kumikislap na bato sa dulo. Mira, narinig niyang sabi nito sa monitor, ang mga nilalang ng itim na gubat ay lumalakas. Ang pag-iral nila sa mundo ng tao ay magbubukas ng pintuan sa kapahamakan. Hindi ka naligtas dyan. Biglang nagbago ang imahe sa screen. Ang mukha ni Lior ay napalitan ng maitim na usok at mula roon ay lumitaw ang dalawang mata na pulang-pula. Ang tining na sumunod ay hindi na kanya. Hindi na kayo makakatakas sa amin. Kasabay nito, nag-iba ang tunog ng paligid. Ang kisame ay umiugong at ang mga bote sa istante ay isa-isang nahulog. Mabilis na bumalik si Mira sa ref, sinubukang isara ang pinto. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ito ng kusa. Mula sa loob, lumabas ang makapal na usok at malamig na simoy ng hangin. Ang mga ilaw ay namatay at ang tindahan ay nilamon ng kadiliman. Naramdaman ni Mira ang mga yabag mula sa likod ng counter. Nang lumingon siya, may mga aninong gumagalaw. Mahahaba ang braso at may mga matang kumikislap sa pula. Isa-isang lumalapit ang mga ito sa kanya habang may malalim na ugong na parang halakhak. Hindi kayo pwedeng manatili rito. Sabi ng isa, ang boses ay parang hangin sa pagitan ng mga puno. Ang daan ay amin. Ang liwanag ay wala ng kapangyarihan. Napaatras si Mira at marahang iniangat ang ilaw na iniwan ni Arel. Sa sandaling iyon, kumislap ito at nagbuga ng malakas na sinag. Sumigaw ang mga anino at biglang umatras, ngunit hindi tuluyang nawala. Hindi ka namin tatantanan, bulong nila bago tuluyang naglaho sa dilim. Naiwan si Mira, hingal na hingal at nanininig. Ang ilaw sa kanyang kamay ay halos maubos ang liwanag at alam niyang hindi ito magtatagal. Kimuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Mang Ben. Ngunit walang signal. Ang orasan ay tumigil sa eksaktong 3:00 ng madaling araw. Lumapit siya sa pintuan ng tindahan at sinubukang buksan ito. Ngunit tila naasara mula sa labas. Parang may humaharang na hindi nakikita. Naisip niyang baka ito na ang tinatawag ni Seria na oras ng paghahati. Ang oras kung kailan nagtatagpo ang dalawang mundo. Muli siyang lumapit sa ref, ngunit sa pagkakataong ito, may iba siyang naramdaman. Ang malamig na hangin ay hindi na basta lamig, kundi parang naglalaman ng boses na mahina, ngunit malinaw. Mira, tinig iyon ni Arel. Naririnig mo ba ako? Napaluha siya. Arel, nasaan ka? Nandito na sila. Hindi ko na kaya. Makinig ka, sagot ni Arel. Ang lagusan ay hindi pa lubusang sarado, ngunit kung magpapatuloy kang magbukas ng daan, mas marami silang makakalabas. Kailangang pumili ka, Mira. Sarhan mo ito ng tuluyan, kahit hindi mo na ako makabalik. Tumulo ang luha ni Mira habang nakikinig. Paano ko yan gagawin? Hindi ko alam kung paano. Ang liwanag sa palad mo, sagot ni Arel. Iyan ang susi. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo at isara ang lagusan, habang buhay pa ang ilaw. Huwag kang matakot. Kahit hindi mo ako makita, kasama mo ako.
Huminga ng malalim si Mira at lumapit sa ref. Inilapat niya ang kamay sa pinto at ang asul na liwanag sa kanyang palad ay kumislap ng matindi. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naramdaman niyang humihigop ng lakas ang liwanag mula sa kanya. Unti-unting nagsara ang pinto ng ref. Ngunit kasabay nito, narinig niya ang sigaw ng mga anino mula sa loob. Hindi mo kami kayang pigilan. Ikaw ang tulay ng dalawang mundo. Lalong lumakas ang ugong sa paligid at ang sahig ay umuga na parang lindol. Ngunit hindi siya tumigil. Isinara niya ng buong lakas ang pinto hanggang sa tuluyang maglaho ang liwanag. Tahimik ang lahat ng matapos iyon. Wala ng ugong, wala ng hangin, at ang tindahan ay muling bumalik sa normal. Napaupo si Mira sa sahig, pagod at nanginginig. Nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang lahat ng kagamitan ay bumalik sa dating ayos, parang walang nangyari. Ngunit nang tignan niya ang kanyang kamay, wala na ang liwanag. Sa halip, may maliit na marka sa gitna ng kanyang palad, hugis araw na may mga bitak sa gilid. Alam niyang iyon ang tanda ng kanyang ginawa. Habang pinagmamasdan niya ito, muling umilaw ang CCTV monitor. Sa screen, nakita niya si Arel, nakatayo sa gitna ng kagubatan, nakangiti ngunit malungkot. "Mira, ligtas ka na," sabi nito. "Ngunit tandaan mo, sa bawat pagsasara, may kapalit. Babalik ako, pero hindi bilang nilalang ng liwanag. Babalik ako bilang tao." Napangiti si Mira sa kabila ng mga luha. "Hihintayin kita," sagot niya. Kahit gaano katagal. Nang pumutok ang unang sinag ng araw, nagbukas ang pinto ng tindahan ng kusa. Ang hangin ay sariwa at ang mga ibon ay muling nagsimula ng awit. Lumabas si Mira, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ngunit sa loob ng tindahan, sa ilalim ng sahig, may bahagyang umuusok na guhit ng liwanag. Patunay na ang lagusan ay hindi pa tuluyan nawala, kundi natutulog lamang, naghihintay sa tamang oras upang muling magising. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat sa tindahan. Pinuksan muli ang branch, nagbalik ang mga customer, at walang napapansin sa mga kakaibang pangyayari. Ngunit para kay Mira, hindi na kailanman magiging katulad ng dati ang lahat. Sa tuwing tatama ang liwanag ng araw sa salamin ng tindahan, nakikita niya ang bakas ng asul na ilaw na dati nang gagaling sa lagusan. Hindi na ito nagbubukas, ngunit alam niyang nananatiling buhay ang enerhiyang iyon sa ilalim ng lupa. Sa bawat gabi naman, pakiramdam niya'y may presensyang nakabantay pa rin. Hindi na mapanganib, kundi parang nagmamasid lang. Sa puso niya, alam niyang iyon si Arel. Isang gabi, habang nag-ayos siya ng mga paninda, napansin niyang bukas ang pinto ng tindahan. Akala niya ay isa sa mga customer ang nakalimot magsara. Ngunit nang tumingin siya, may lalaking nakatayo sa labas, nakatingin sa kanya. Nakasuot ito ng itim na jacket at sa unang tingin ay mukha lang ordinaryong tao. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang oras. Pamilyar ang ngiti ng lalaki, ang ngiting matagal niyang hindi nakita. "Arel?" mahina niyang sabi, halos hindi makapaniwala. Mumiti ang lalaki, dahan-dahang lumapit. "Mira," sagot nito. Sa wakas, naluha siya. Hindi malaman kung totoo ba ang nakikita niya o panaginip lang. "Paano? Paano ka nakabalik?" tanong niya. Lumapit si Arel sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay, at sa sandaling iyon naramdaman niyang hindi na ito malamig gaya ng dati. Mainit. Totoong tao. "Totoo ang sinabi ko," sagot ni Arel. "Nabuhay ako muli bilang mortal. Kapalit ng pagsasara ng lagusan, binalik sa akin ang karapatang mamuhay bilang tao. Hindi na ako nilalang ng liwanag, pero dala ko pa rin ang mga alaala ng ating mundo." Niyakap siya ni Mira at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kumpleto siya. Ngunit sa likod ng saya ay may kirot pa ring hindi maalis.
Arel, wika niya. Paano na ang mundo ng mga engkanto? Ligtas na ba sila? Umiling si Arel, hindi pa. May ilan pang nilalang na hindi pa rin nasusupil. Mga kaluluwang naiwan sa pagitan ng dalawang mundo. At ang reyna, si Elira, nagbago siya. Simula nang mawala ang lagusan, nagsimulang mamatay ang liwanag sa kanilang mundo. Hinahanap ka pa rin niya. Napatidil si Mira. Hinahanap ako? Bakit? Dahil naniniwala siyang ikaw ang tanging makapagliligtas sa kanila. Sagot ni Arel. Ang dugo mo ang makakapanumbalik ng balanse. Ngunit kung bubuksan muli ang lagusan, baka hindi na ito masara. Baka tuluyang maghalo ang liwanag at dilim. Napatingin si Mira sa ref na ngayon ay karaniwang gamit na lamang ulit. Ibig sabihin, kung babalik ako, posibleng masira ang mundo ng tao. Tumango si Arel. Kaya kailangan nating magdesisyon. Mamuhay bilang tuwing gabi, magkasabay silang umuuwi. Nagkukwentuhan tungkol sa buhay ng tao, tungkol sa mga simpleng bagay na dati ay hindi nila pinahahalagahan. Ang lasa ng kape, ang amoy ng ulan, at ang mga tunog ng lungsod. Ngunit kahit anong saya, may halong pangamba pa rin sa puso ni Mira. Tuwing titingin siya sa ref, may kakaibang liwanag pa rin siyang nakikita sa kailaliman nito. At may mahinang bulong na parang nagmumula sa malayo. Mira, mahinahon, ngunit malinaw. Isang gabi, habang natutulog si Arel, bumalik siya sa tindahan. Sa oras na iyon, mahina ang ilaw at mag-isa lang siya. Dahan-dahan niyang nilapitan ang ref, inilapat ang kamay sa pinto, at muling naramdaman ang kilalang kuryente sa balat. Mula sa loob, bumalik ang asul na liwanag. Hindi pa tapos, sabi ng boses. Kailangan mo kaming tulungan. Ang mga anino ay nagbabalik. Napaatras siya sa gulat at sa loob ng ref, sandaling lumitaw ang mukha ni Lior, ang kanyang ama. Anak, sabi nito, ang itim na gubat ay muling nagigising. Ang mga nilalang na itinaboy noon ay natutong magtago sa mundo ng tao. Kailangan mong gamitin ang kapangyarihan mo bago sila tuluyang lumakas. Hawak ang dibdib. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa apartment at ginising si Arel. Bumalik siya, sabi niya. Halos hindi makahinga. Si Lior, nasa ref siya. Sinabi niyang muling nagigising ang itim na gubat. Agad na tumayo si Arel, kinuha ang jacket at sumunod sa kanya pabalik sa tindahan. Ngunit nang dumating sila, sarado ang ref at wala na ang liwanag. Sigurado ka bang nakita mo siya? Tanong ni Arel, ngunit halata sa mukha nito ang takot. Oo, sagot ni Mira, at naramdaman ko ang enerhiya. Hindi siya guni-guni. Tahimik si Arel, tila may iniisip. Kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin, hindi pa tuluyang sarado ang lagusan. Ang liwanag na nasa loob mo ay baka muling nadising. Mira, baka ikaw na ang bagong tagapangalaga. Tagapangalaga? Bulalas niya. Hindi ko alam kung kaya ko. Lumapit si Arel, hinawakan ang kanyang kamay. Kaya mo. Dahil sa iyo nagsimula ang lahat at sa iyo rin matatapos. Kinabukasan, dumating si Seria, ang enkantadang babae na minsan nagpakita sa kanya. Ngunit ngayon, may anyo na itong mortal, nakasuot ng simpleng damit. Lumapit siya kay Mira at nagsabi, ang oras ng pagpili ay dumating na. Ang dalawang mundo ay muling nagtatagpo. Sa loob ng 3 gabi, bubukas ang lagusan. Kung hindi ito masasara, magugunaw ang parehong mundo. Napatingin si Mira kay Arel at sa mga mata nito, nakita niya ang parehong pangako at pangamba. Kung babalik ako, sabi niya, maari akong hindi makabalik. Alam ko, sagot ni Arel, pero kung iyon ang kailangan, sasamahan kita hanggang dulo. Sa labas ng tindahan, unti-unting bumigat ang hangin. Ang mga poste ng ilaw ay kumukurap at ang lupa ay bahagyang umuuga. Sa loob ng ref, muling kumislap ang asul na liwanag, mas maliwanag kaysa dati. Tumitig si Mira rito at sa kanyang dibdib ay unti-unting nagising ang pamilyar na enerhiya ng dalawang mundo. Sa gabing iyon, alam niyang muling magbabalik ang liwanag at dilim at siya lang ang maaaring pumagitna sa kanilang dalawa. Nang sumapit ang unang gabi ng pagbubukas ng lagusan, ramdam ni Mira ang pagbabago sa hangin. Ang dating tahimik na tindahan
ay tila humihinga at ang bawat sulok nito ay may buhay. Sa labas, ang mga poste ng ilaw ay kumukurap at ang lupa ay bahagyang umuuga, parang may gustong kumawala mula sa ilalim. Nakaupo siya sa harap ng lumang refrigerator, hawak ang liwanag sa kanyang palad na muling nagising. Sa loob ng asul na liwanag na iyon ay may halong kulay ginto at sa tuwing kumikislap, pakiramdam niya ay naririnig niya ang mga tinig ng mga nilalang mula sa kabilang mundo. Si Arel ay nasa tabi niya, seryosong nakamasid sa ref. Kapag nagsimula ng bumukas, huwag kang lalapit agad, sabi nito. Hahayaan nating magpakita muna ang Reyna. Gusto kong malaman kung ano ang balak niya. Tumango si Mira, ngunit hindi mapigilan ang kaba. Sa loob-loob niya, alam niyang ito na ang gabing magtatapos o muling magsisimula ng lahat. Habang papalapit ang hating gabi, narinig nilang pareho ang mababang ugong. Ang mga ilaw ay nagsimulang magpatay-sindi at ang ref ay dahan-dahang bumukas kahit walang humahawak. Mula sa loob nito ay lumabas ang malamig na usok at isang liwanag na parang buhay. Dahan-dahang humakbang si Mira at sa liwanag ay lumitaw ang isang anyo, ang reyna ng mga engkanto, si Elira. Ang buhok nito ay kumiislap na parang pilak at ang mga mata ay naglalagablab sa bughaw na liwanan. Mira, wika nito, ang lagusan ay muling nagising. Hindi ko ito ginusto, ngunit ang balanse ng dalawang mundo ay unti-unti nang nasisira. Kailangan mong bumalik. Kailangan mong ayusin ang nasira. Hindi nakasagot si Mira agad. Reyna Elira, mahinahon niyang sabi, bakit ako? Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit ako napahiwalay sa inyong mundo? Hindi ba't ikaw ang sumira sa daan noon? Ginawa ko iyon para protektahan ang lahat, sagot ng Reyna. Ang itim na gubat ay mas malakas kaysa dati. Si Lior, ang iyong ama, ay muling nakawala. Hindi ko siya kayang pigilan ng mag-isa. Napatigil si Mira. Nakalaya siya? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala. Tumango ang Reyna. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang parehong nilalang na nakilala mo. Ang anino ay tuluyan ng sumanib sa kanya. Hindi na siya iyong amang nagmamahal sa iyo. Siya na ang pinuno ng mga nilalang ng dilim. Naramdaman ni Mira ang matinding sakit sa dibdib. Hindi iyon totoo, sabi niya. Alam kong nandiyan pa rin ang kabutihan sa loob niya. Kung ganon, sagot ni Elira, ipakita mo sa akin. Bumalik ka at subukan mong gisingin muli ang kanyang puso. Ngunit tandaan mo, Mira, bawat hakbang mo sa aming mundo ay nagbabawas ng buhay mo bilang mortal. Kapag tumagal ka roon ng lampas sa 3 araw, hindi ka na makakabalik. Tahimik lang si Mira. Sa tabi niya, hinawakan ni Arel ang kanyang kamay. Kung pupunta ka, pupunta rin ako. Sabi niya, hindi kita iiwan. Tumingin sa kanya ang Reyna. Hindi ka kabilang sa kanila ngayon, Arel. Isa ka ng tao. Hindi ka makakaligtas kapag tumawid ka. Ngunit mumiti lang si Arel. Mas gugustuhin kong mamatay sa kabilang mundo kaysa mabuhay dito nang wala siya. Muling bumukas ang lagusan at ang hangin ay nagliyab ng asul at itim na liwanag. Bago tumawid, tumingin si Mira kay Arel. Handa ka ba talaga? Hanggat ikaw ang kasama ko, oo. Magkasabay silang pumasok at sa isang iglap, naglaho ang tindahan. Sa kabilang panig, bumungad sa kanila ang pamilyar na kagubatan ng mga engkanto. Ngunit hindi na ito kasing ganda ng dati. Ang mga punong kristal ay nabalutan ng itim na usok at ang mga ilog ng liwanag ay nagkulay abo. Ang mga nilalang na dati kumikislap ay ngayon nagtatago, takot at tahimik. Ganito na ang mundo namin ngayon, sabi ng Reyna na nasa unahan nila. Ang liwanag ay namamatay. Nagpatuloy silang maglakad hanggang marating nila ang gitna ng kagubatan, kung saan nakatayo ang malaking tore ng anino, ang bagong tahanan ni Lior. Nandito siya, bulong ni Mira. Ramdam niyang tibok ng puso ng kanyang ama, pero may kakaibang lamig sa enerhiya nito. Huwag kang lalapit agad, sabi ni Arel, ngunit hindi siya nakinig. Pumasok siya sa loob ng tore at sa gitna,
Nakita niya si Lior nakaupo sa trono ng mga ugat at bato. Ang mga mata nito ay pulang-pula, ngunit nang makita siya, sandaling nagbago ang ekspresyon. Mira, mahina nitong sabi, "Bakit ka bumalik?" "Dahil kailangan mo akong marinig," sagot niya. "Hindi ito ang ikaw na kilala ko. Hindi ikaw ang nilalang na nagturo sa akin kung paano magmahal." Tumawa si Lior, malamig at puno ng lungkot. "Ang pagmamahal ay isa lamang kahinaan, anak. Tignan mo ang paligid mo. Ito ang resulta ng liwanag na ipinaglaban ko noon. Isang mundo'y na itinakwil kami." "Hindi totoo iyan," sagot ni Mira, halos umiiyak. "Kung babalik ka sa liwanag, maaari pa nating ayusin ang lahat. Ako ang tulay, Ama. Ako ang magbabalik ng balanse." "Hindi mo kayang ayusin ang mundong ito," sagot ni Lior. "Ngayon ang liwanag ay wala ng puwang. Tanging dilim na lamang ang matitira." Biglang sumiklab ang hangin sa paligid. Si Arel ay pumasok, dala ang espada ng liwanag na iniwan ng reyna. "Kung ayaw mong makinig sa kanya, makikinig ka sa akin," sigaw niya. Nagtagpo ang liwanag at dilim at ang paligid ay nagliyab. Tumakbo si Mira at tumayo sa pagitan nila. "Tama na," sigaw niya. "Huwag kayong maglaban. Hindi ito ang dahilan kung bakit ako bumalik." Ngunit huli na. Ang kapangyarihan ni Lior ay sumabog at ang buong tore ay yumanig. Sa gitna ng liwanag, nakita ni Mira ang imahe ng kanyang ama na unti-unting nagiging abo at sa pagitan ng kanyang mga huling salita ay narinig niya, "Patawarin mo ako, anak." Lumuhod siya sa lupa habang si Arel ay hinawakan siya sa balikat. "Tapos na," sabi niya, ngunit alam ni Mira na hindi pa iyon ang wakas. Sa kawalan, mula sa abo ni Lior, isang itim na enerhiya ang bumangon at pumasok sa lupa. Hindi siya tuluyang nawala, sabi ni Mira, halos pabulong. Ang anino ay may sariling buhay. Tumayo siya, pinahid ang luha at tumingin sa malayo. Hindi pa tapos ang lahat. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lang. Ang paligid ay nababalot ng dilim matapos ang pagkamatay ni Lior. Ang tore na dati ay punong-puno ng anino ay unti-unting gumuho at ang mga ugat na bumabalot dito ay natuyo na parang abo. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo si Mira, basang-basa ng luha, habang ang hangin ay humihip na parang mga tinig ng mga nawawalang kaluluwa. Si Arel ay nakaluhod sa tabi niya, pagod at sugatan, ngunit hindi pa rin bumibitaw sa espada ng liwanag. Ang Reyna Elira ay dumating, nakalutang sa ere. Ang mga matay nagliliwanag sa bughaw. "Ginawa mo ang hindi ko nagawa," wika nito kay Mira. "Pinatahimik mo ang pinuno ng anino." Ngunit ang kapangyarihan ng dilim ay hindi basta-basta naglalaho. Sa ilalim ng lupa, nagsasanib ito, naghihintay ng bagong sisidlan. Napatingin si Mira sa mga abo ng kanyang ama. Sa gitna nito, may kumikislap na itim na sinag na parang pumapasok sa lupa. "Kung ganon," sabi niya, "hindi pa tapos ang lahat." Lumapit si Arel, hinawakan ang kamay ni Mira. "Mira, ang enerhiyang iyon ay kailangan mong pigilan bago pa ito makahanap ng bagong katawan. Kapag sumanib ito sa kahit sinong nilalang, muling babalik ang anino." Tumango si Mira, ngunit ramdam niya na bumibigat ang paligid. Ang lupa ay unti-unting nagbubuka. At mula roon ay lumabas ang makapal na usok na parang nilalang na may sariling kamalayan. "Hindi ninyo ako mapipigil," sabi ng boses mula sa usok. "Ako ang diwa ng itim na gubat at ang bawat takot at galit ng mga nilalang ay nagbibigay buhay sa akin." Hinawakan ni Mira ang kanyang dibdib, ramdam ang pagbilis ng tibok ng puso. "Hindi ako papayag," sigaw niya. "Kung kailangang isakripisyo ko ang sarili ko para mapahinga na ang dalawang mundo, gagawin ko." Nagliwanag ang kanyang katawan at sa palad niya ay lumabas ang parehong sinag ng asul at ginto. Ang dalawang kulay ay naghalo, lumilikha ng liwanag na hindi pa nakikita sa mundo ng mga engkanto. Tumayo si Reyna Elira sa kanyang likod. Ang kapangyarihan ng bato ng dalawang daigdig, bulong niya.
ngayon ko lang muling nasasaksihan. Iyan ang kakayahan ng tulay ng dalawang dugo. Ngunit lumapit si Ariel, halatang nag-aalala. Kung gagamitin mo iyan, mawawala ka, sabi niya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ngumiti si Mira, malungkot ngunit matatag. Ariel, ito lang ang paraan. Ang dugo ko ang nagbukas ng lagusan at ako rin ang magsasara nito. Hindi ako mawawala. Babantayan lang kita mula sa kabilang panig. Niyakap siya ni Ariel, mahigpit, parang ayaw ng pakawalan. Mira, hindi ko kayang mawala ka ulit, bulong niya. Ariel, mahal kita, sagot ni Mira. Pero mas mahal ko ang buhay ng mga nilalang sa dalawang mundo. Sa sandaling iyon, tumingala siya sa kalangitan at iniangat ang kanyang mga kamay. Ang asul na liwanag sa kanyang palad ay sumiklab at ang lupa ay yumanig. Tong kagubatan ay biglang nagliwanag. At ang mga nilalang na nagtatago sa dilim ay lumabas, sabay-sabay na tuminala, nakatitig sa liwanag na galing sa kanya. Ang mga mata nila ay kumislap, parang naaalala nila kung sino sila bago sila lamunin ng dilim. Ang liwanag na ito ay hindi para pumatay, sigaw ni Mira, kundi para magbalik ng kapayapaan. Habang sinasabi niya yon, unti-unting sumisipsip ng enerhiya ang liwanag mula sa usok. Ang itim na gubat ay nagsimulang maglaho. Ang mga punong kristal ay nagbabalik sa dati nilang anyo at ang mga ilog ng liwanag ay muling dumaloy. Ngunit habang lumalakas ang liwanag, naramdaman ni Mira ang bigat sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maglaho, parang pinupunit ng hangin. Tumakbo si Ariel papalapit, hinawakan ang kanyang mga kamay. Mira, hindi. Tama na, tama na. Ngunit numiti lang siya. Tapos na, Ariel. Naibalik ko na ang liwanag. Alagaan mo ang mundo. Alagaan mo sila. Hindi, Mira. Umiiyak na sigaw ni Ariel. Babalik ka sa akin, pangako mo yan. Hindi ako mawawala, bulong niya. Hanggat naririnig mo ang hangin at nakikita ang liwanag ng araw, nandoon lang ako. Sa huling sandali, bumalot ang malakas na liwanag sa buong kagubatan. Nagsara ang lagusan at ang lahat ng nilalang ay napahiga sa lupa, parang natulog sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Pagmulat ni Ariel, tahimik na ang paligid. Wala na ang tore, wala na ang usok, at wala na rin si Mira. Ang tanging naiwan ay ang kumikislap na kristal sa gitna ng lupa, ang puso ng liwanag na minsang tinaglay ni Mira. Kinuha niya ito, niyakap, at mula sa talayuan, narinig niya ang boses ni Reyna Elira. Tapos na ang digmaan, ang dalawang mundo ay muling bumalik sa balanse. Tumingin si Ariel sa langit at sa pagitan ng mga ulap, nakita niya ang manipis na sinag ng liwanag na pamilyar sa kanya. Mira, mahinang bulong niya, hindi ako titigil hanggat hindi kita muling nakikita. Lumipas ang mga araw at si Ariel ay muling bumalik sa mundo ng tao. Ang 7-Eleven branch ay sarado na at sa halip ay itinayong muli bilang isang bagong tindahan. Ngunit tuwing gabi, kapag nag-iisa siya, naririnig pa rin niya ang mahina at kalmadong tinig ni Mira. Huwag kang malungkot, Ariel, wika nito sa hangin. Ang liwanag ay nasa paligid lang. Minsan, sa mga gabing umuulan, nakikita niya ang manipis na asul na liwanag na kumikislap sa basang semento. At sa kanyang dibdib ay may init na bumabalot sa kanya. Sa mundong tahimik na, alam niyang hindi na kailangan buksan muli ang lagusan dahil ang liwanag ni Mira ay nananatili. Hindi sa kabilang mundo, kundi sa puso ng bawat nilalang na minsang pinangalagaan niya. Lumipas ang 3 taon mula nang mawala si Mira, ngunit sa puso ni Ariel ay tila hindi nagdaan ang panahon. Patuloy pa rin siyang bumabalik sa lugar kung saan naroon noon ang lumang 7-Eleven. Kahit pa matagal na itong giniba at pinalitan ng bagong gusali. Sa ngayon, isa ng maliit na kafe ang nakatayo roon at tuwing gabi, nauupo siya sa pinakadulong mesa, malapit sa bintana. Habang pinagmamasdan ang kalsadang dati ay puno ng liwanag ng tindahan.
Sa tuwing hinahampas ng ulan ang salamin, naaalala niya ang gabing huling nagtagpo ang mga mundo. Ang gabing sinakripisyo ni Mira ang sarili para maisara ang lagusan. Wala nang kahit anong bakas ng kaguluhan noon, ngunit minsan, sa ilalim ng katahimikan ng gabi, maririnig pa rin niya ang banayad na ugong ng hangin na may kasamang tinig na pamilyar. Arel, mahina at kalmadong tawag, parang haplos ng alaala. Napapapikit siya tuwing maririnig iyon dahil alam niyang si Mira iyon, hindi bilang nilalang ng laman, kundi bilang liwanag na nananatili sa pagitan ng dalawang mundo. Naging tahimik ang buhay ni Arel pagkatapos ng lahat. Iniwan niya ang dating trabaho at nagsimulang tumulong sa mga bata sa kanilang komunidad. Nagtuturo ng simpleng pag-aayos ng mga kagamitan at pagbibigay ng payo sa mga kabataan na naliligaw ng landas. Maraming nagtataka kung bakit siya biglang nagbago, ngunit hindi niya kailanmang ipinaliwanag. Ang tanging alam ng mga tao ay may babaeng minsan minahal si Arel ng buong puso at nang mawala ito, tila dinala rin ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lungkot, may kapayapaang dumadaloy sa kanya. Sa bawat pagtulong niya sa iba, nararamdaman niya ang presensya ni Mira. Parang may mga kamay na gumagabay sa kanya at mga matang nagmamasid mula sa liwanag ng umaga. Isang gabi, matapos magsara ang kafe, napagpasyahan niyang maglakad-lakad sa paligid. Ang kalye ay tahimik at ang lamig ng hangin ay parang muling nagbabalik sa kanya sa mga panahong nakatayo siya sa harap ng lumang tindahan. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang may batang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada, umiiyak. Nilapitan niya ito at marahang tinanong, "Bakit ka umiiyak, iha?" Ang bata ay mga 6 na taong gulang lamang, may mahabang buhok at mga matang asul na tila may sariling liwanag. "Naliligaw po ako," sagot nito. "Hindi ko po mahanap ang bahay namin." Napaluhod si Arel at pinunasan ang luha ng bata. "Saan mo huling nakita ang mga magulang mo?" tanong niya. "Sa ilalim ng liwanag," sagot ng bata. "Sabi ni Mama, doon ko daw siya makikita." Nang marinig iyon, napahinto si Arel. "Liwanag?" tanong niya ulit. At tumango ang bata. "Oo po," at sabi niya, "Ikaw daw ang tutulong sa akin." Hindi na alam ni Arel kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pinagmamasdan niya ang bata at sa bawat sandali, lalong lumilinaw sa kanya ang mukha nito. Ang ngiti, ang mata, ang liwanag ng balat. "Mira," mahinang sabi niya, halos hindi makapaniwala. Ngumiti ang bata, tumayo at hinawakan ang kamay niya. "Hindi na ako si Mira, Arel," sabi nito. Ngunit dala ko ang liwanag niya. Ako ang binhi ng kanyang sakripisyo. Ang paligid ay biglang nagbago. Ang hangin ay kumislap at ang kalangitan ay tila nagbukas. Sa itaas, lumitaw ang mga bituin na bumuo ng pamilyar na hugis. Parang mata ni Mira na nakangiti. Ang lagusan ay hindi tuluyang naglaho. Wika ng bata, nananatili ito sa puso ng mga taong marunong magmahal ng walang hinihingi kapalit. Dahil doon umiiral ang tunay na liwanag. Napaiyak si Arel habang nakayuko sa harap ng bata. "Nagawa mo," sabi niya, "naibalik mo ang balanse." "Hindi ako," sagot ng bata, "kundi kayong mga naiwan. Ang liwanag ay hindi kailangang maging engkanto o Diyos. Sapat ng maging tao, basta marunong umibig." Nang mga sandaling iyon, naramdaman ni Arel na unti-unting bumigat ang hangin. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa kapayapaan. Ang bata ay lumingon sa kanya at ngumiti. "Panahon na po para umalis ako. Maraming naghihintay sa akin." "Saan ka pupunta?" tanong ni Arel. "Sa liwanag," sagot ng bata. "Pero huwag kang malungkot, hindi ako mawawala. Dahil sa tuwing may tutulong sa kapwa, naroon ako. Sa tuwing may tatayo laban sa dilim, nandoon ako. Sa tuwing may magmamahal ng totoo, ako iyon." Pagkasabi niyon, naglaho ang bata sa manipis na ulap ng asul na liwanag. Naiwan si Arel sa gitna ng kalye, nakatingala sa langit
habang ang mga bituin ay nagkislapan na parang sumasabay sa bawat tibok ng puso niya. Mula sa malayo narinig niya ang tinig ni Mira, hindi na bilang hangin, kundi bilang malinaw na boses na parang nagmumula sa kanya mismong kaluluwa. "Salamat Arel," wika nito, "dahil tinupad mo ang pangako mo. Ang dalawang mundo ay ligtas na. Ang liwanag ay hindi kailanmang mawawala hanggat may pusong marunong magmahal." Nang gabing iyon, umuwi si Arel na may ngiti sa labi. Sa kanyang kwarto, inilabas niya ang lumang kristal na natira sa kagubatan, ang puso ng liwanag ni Mira. Matagal niya itong tinitigan bago tuluyang inilagay sa tabi ng bintana. Sa umaga, nang tamaan ito ng araw, naglabas ito ng banayad na sinag na nagkulay asul ang buong silid. At sa gitna ng liwanag na iyon, nakita ni Arel ang imahe ni Mira, nakangiti, payapa at tila sinasabi, "Tapos na." Sa wakas, nakaramdam siya ng buong kapayapaan. Alam niyang kahit wala na si Mira sa pisikal na anyo, hindi siya kailanman nawala. Ang bawat sinag ng araw, ang bawat ihip ng hangin, at ang bawat ngiti ng taong kanyang natutulungan ay paalala na may mga liwanag na hindi kailanman namamatay, mga liwanag na nagmula sa pag-ibig, na kayang tumawid kahit sa pagitan ng dalawang mundo.